Kung hindi nyo pa napanood ang Shadow's Edge ni Jackie Chan, pwede nyo panoorin sa Netflix or kahit sa ang online platform. So kanina pumunta kami sa Kulwan para i-recreate yung scene na nakuha ko. At ito yung samples na na-edit ko na pinagbidahan ng aking anak. Medyo kulang pa to sa workshop, kaya pagbigyan nyo na. Low budget lang kasi tayo. Look at me. Walk over here. Go. Stop. Wait for instruction. Stop right there. Come back. Backward. Okay, look at here. Go. Look at there. Slow down. Slow down. Slow down. Oh, walk here, walk here. Walk there, walk there. Walk there. Here. Okay, you laugh. Hindi pa tapos ang aming filming pero nagreklamo na ang aking artist. Sabi niya gutom na raw siya. So binagbigyan ko siya, nagpahinga kami at pumunta kami sa Lord's Toe para bumili ng tinapay. At para na rin sa inyong kaalaman, dito sa Kulwan Village ang original birthplace ng Lord's Toe Bakery na kilala sa kanilang egg tart. Medyo demanding ang ating aktor ngayon, no? Sabi niya magpapahinga daw kasi pagod siya kahit yung acting lang niya is lakad-lakad lang. This is one also of the less visited tourist destination spot here in Macau. Compared to Cotai area kung saan nandyan ang mga casino, dito konti lang yung mga turista na pumupunta. Kulwan Village features narrow lanes, pastel-colored Portuguese colonial buildings. Sa last part ng movie ni Jackie Chan na The Shadow's Edge, dito gumulong ang huling yugto ng kanilang kwento. Kulwan Village is rich in cultural heritage and significant history. Kumbaga, nasa province side na ito. Halos wala ito sa mga bucket list ng nagtatanong ng DIY sa akin kasi mas malayo pa ito sa Panda Park. And para ma-appreciate nyo yung pamumuhay at ganda ng Macau, panoorin nyo yung movie na The Shadow's Edge ni Jackie Chan. 90% ng scene ay dito ginanap sa Macau. May mga part ng scene na hindi ko natunton pero dito lahat yan sa Kulwan Village. Sa ngayon, yung Macau Government Tourism Bureau ay gumagawa ng hakbang para hikayatin ang mga turista na pumunta dito sa parting bahagi na ito. Kaya ngayon, ongoing yung project nilang Esplanade to attract more tourists and visitors. Nung bata pa ako, mahilig na ako sa filmmaking, paggawa ng mga movies. Pero dahil lumaki tayong mahirap, sinantabi ko muna yung mga pangarap na iyon. Pero ngayong may pera at oras na ako, hindi ibig sabihin na natutulog lang yun. Ito, pinagpraktisan ko lang yung cinematography at angle ng camera nila. Kasi tamang-tama dito sa Kulwan Village, ginanap ang shooting scene ng movie na ito. At kung napanood nyo yung Voice Over Flower, ay dito din ginanap yung ibang tagpo sa simbahan na ito. Yung dati pangarap ko noon, ngayon parang naisakatuparan ko na. At tulad ng bandang Kamikaze sa kanilang kanta, libre lang mangarap, walang hangga ng paghiling. Yung pangarap ko lang noon, ngayon parang natutupad na ngayon. Masaya na ako sa resulta ng aking ginawa. Kahit short film lang at dinadaan ko ito sa pamagitan ng pagva-vlog. Kahit hindi ako makamonetize, at least ma-express ko ang aking creativity and art. So that's it. If you want to know more about life and story here in Macau, don't forget to follow my TikTok account or kung saang platform mo man ito napanood because I will be sharing you more travel tips, guide, and advice and as well as this type of content. Thank you for watching. Peace. Bye-bye. So, director, cinematographer, cameraman, editor, and you're my, because I have a low budget, you're my actor and that is your salary. Okay? Agree? So, no more complaining later, ha? We are here in Kulwan. Papahinga lang ng saglit dahil mareklamo tong bida ko eh. Ako yung taga-camera and video. Tapos siya naman yung actor. What do you like? Hmm?
Hi, hello. This one? Okay, you